septic tank sizing. Ngayon, ang ating i-discuss itong, additional natin sa ating update sa ating extensive plumbing design calculator na kung saan ay dinagdagan natin ng additional method sa pagsa-size ng ating septic tank. Sa ating lumang version ay naka-UPC DFU method lang tayo, which is ito yon, standard saka yung, with filter chamber. So ngayon, ang dinagdag natin is itong, GPA method na ang gamit nating reference ay ang IPSDC o yung tinatawag nating International Private Sewage Disposal Code na naka-GPA method na yan. So may standard rin at saka may filter chamber din tayo. Okay? Kung dito tayo sa standard, kung gusto niyo i-access ang ating reference, click nyo lang yung reference link natin dito. At ma-redirect tayo dito at ito yung ating makikita. Halos kapareha lang din naman siya ng ating Revised National Plumbing Code. May number of bedrooms, septic tank in gallons. Kaso nga lang dito, may mga additional na mga building classifications na wala sa ating Revised National Plumbing Code. Ito yung kagandahan nito. At ito rin ang dinagdag natin sa ating Excel calculator. Okay? Balik tayo sa ating Excel calculator. Sample lang tayo, family dwelling. So halimbawa maglagay tayo dito ng kahit 5 bedrooms sa ating project na family dwelling. So kung titingnan natin, 1425 yung septic tank total capacity niya. So kung check natin sa ating reference, 5, 1425. Halimbawa kung gawin natin itong 8, 2,100. Balik tayo sa ating reference, 8, 2,100. Halimbawa kung maglagay kayo ng 9, pero sa ating reference ay up to 8 lang. So kung lagyan natin to ng 9, may error siya. So hindi siya pwede. So kailangan up to 8 lang tayo kung family dwelling. So kung halimbawa multiple yung ano natin, apartment or multiple family dwelling, ito yung gagamitin natin. So halimbawa sa ating project, count lang natin yung ilang bedroom. Papalagay natin na sa mga 25 bedrooms. So ito yung magiging capacity niya, di ba? So try natin lagyan ng information to kasi may mga red dito, ibig sabihin error pa siya. Kailangan natin tong tanggalin. Okay? So start tayo ng ano dito, 3, 2. So ganun lang kaganda, di ba? Wala na yung mga pula. Ganun kaganda yung ating calculator. So halimbawa ano to, 4. So, may error tayo dito na dapat sundin natin kasi as per DOH, dapat ay naka 1.20 meter tayo ang ating liquid depth to. Dapat liquid depth yan, naka 1.2. Labas pa dyan ang airspace. So, try natin balik sa ating original na figure, which is ito yon. So, ganun kaganda. Automatic siya 158, 158. So, ito yung sa standard natin. Ang sa ano naman, sa septic tank na with filter chamber na naka-GPA method, pareho lang yung proseso, pero ito ang may dinagdag tayong filter chamber, di ba? So halimbawa, ano tayo, family dwelling, 3 bedrooms lang or siguro 8 bedrooms, lagyan natin 'to ng information, siguro 3, 2 rin. So may problema tayo, may pula tayo dito. So try natin tong gawing 1.5 or 1.3. Tapos, ang ano naman dito, ang additional na chamber, which is ito yun, naka-gray siya, ibig sabihin editable. So pwede natin tong lakihan, basta minimum tayo ng 60 at least para yung sa manhole. Pero pwede natin tong lakihan, liitan. Wala naman sa existing na code natin na may ah, dapat sundin kasi ito lang naman talaga itong first chamber at saka second chamber yung may mga parameters na sinusunod sa ating code, plumbing code. So ito, pwede nyo gawing 1 meter, pwede nyo rin itong gawing 1 meter. Nasa inyo yan. Basta wag bababa sa 0.60. Okay?